Kasado na o handang-handa na ang pwersa ng kapulisan na makakatuwang ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo para sa idaraos na kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. Layunin ito na masigurong walang makakasampa sa andas ng Nazareno, habang sa lubid naman ay pipiliin lamang kung sino ang mabibigyang pagkakataon na makiisa sa paghatak. Nagawa ng walk-through inspection ang PNP sa mga lansangan ng Quiapo upang matukoy ang tamang deployment ng kapulisan at mga sagabal na kailangang alisin sa daraanan ng prosesyon. Yan ay kinumpirma ng pamunuan na mayroong sapat na bilang na itatalagang na tinawag ng mga ihos pulis sa gaganaping traslasyon ng Nazareno 2026. Abot sa 14,000 pulis ang itatalaga mula Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Layunin ng paghahandang ito na masiguro ang kaligtasan, kaayusan at kabanalan ng prosesyon. Anya kasi ang mga hahatak sa lubid para walang mga batang masasaktan at maigsan ang mga nanggugulo lamang. Ang anya kasi umaasa naman ang mga organizers na katulad noong 2024 na tumagal lamang ng 15 oras ang traslasyon at ganito rin ang nasang mangyayari sa Nazareno 2026. So yun, welcome back to the channel. Inanunsyo ni acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 15,000 kapulisan na ang ipakakalat sa Maynila para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno ngayong 2026. Dahil sa dagsa ng tao, kukuha ng dagdag na puwersa ang NCRPO mula sa Central Luzon Region 3 at Calabarzon Region 4A. Tinatayang aabot sa 5 milyong deboto ang lalahok sa mga aktibidad, lalo na sa translasyon sa darating na January 9. 2 buwan nang naghahanda ang PNP katuwang ang Quiapo Church, Manila City Government, MMDA, AFP at Philippine Coast Guard. Ang tema para sa taong ito ay hango sa Juan 3, versikulo 30, dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Inaasahang maglalabas din ang Manila City Government ng executive order para sa liquor ban sa buong lungsod. Magpapatupad din ng PNP ng suspension of permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila simula sa bisperas ng kapistahan hanggang sa matapos ang translasyon. Base sa mga nakaraang taon, ang National Telecommunications ay posibleng magpatupad ng temporary signal shutdown sa mga piling lugar sa Maynila, particularly sa ruta ng prosesyon bilang bahagi ng anti-terror protocol at para sa pangkalahatang seguridad. Dahil din sa dami ng tao, nagpapaalala ang Department of Health sa mga deboto na magbaon ng tubig, iwasan ang pagdadala ng mga bata o matatandang may sakit at magsuot ng face mask kung nasa loob ng siksikang lugar upang maiwasan ang nakakahawang sakit. So yun ano masasabi niyo sa balitang ito. Share your thoughts down in the comments below. Happy New Year everyone. Thank you so much for watching. Stay safe.